kapatid na Michael Pernada Lim mula po sa Bohol, isang Pentecostal Assembly of God. Magandang gabi po, kapatid na ano po ba? Tama po ba ako? Michael po ba ito? Pasensya na po yung pagkakasulat. Sana na-pronounce ko po ng tama. Kapatid na Michael po ba? Michael po, Michael. Michael. Okay, sige po. Kapatid na Michael, tuloy po kayo sa inyo pong katanungan. Nandyan po si kapatid na Eli. Magandang gabi po, Brad Eli. Magandang gabi, Brad Daniel. Meron din akong katanungan na nagbibigay sa akin ng gulo ng dibdib ko. Ito, ako, alam ko na yung Bible, nabasa ko na yung Bible na alam ko na itong pag nagkasabi ka ng masama sa Holy Ghost, ay hindi ka na niya pagkatawarin. Ito, nangyari ko sa akin. Nakasabi ako dahil nung time na yun, nagalit ako. Tapos, nakasabi ako ng masama sa Holy Spirit. Ang tanong ko, may pag-asa pa ba akong maligtas? Anong gagawin ko? Yun lang po. Alam mo kapatid na Michael, siguro paniwala ko Michael ito, hindi Michael. Kasi taga Bohol siya. Siyempre ganun lang mag-pronounce. Pero siguro Michael yan eh. Alam mo kapatid na Michael, ganito. Si Apostol Pablo, namusong din siya eh. Nung hindi pa niya alam ang totoo, nakapagsalita siya ng masama laban sa Diyos. Basahin natin ang 1:13 ng Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga pusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Yan, makita mo kapatid na Michael, no? Naging mamumusong ang wika ako. I was a blasphemer. Ano ba ang wika mo? Ikaw ba Cebuano, kapatid, o Hiligay nun? Cebuano po, Brother Eli. Cebuano. Yan. Tingnan mo ito, sabi ni Apostol Pablo, bisan ako kaniadto, usaka mapasipalahon. Mapasipalahon. Ug maglulutos. Ug magdadaot. Apan bisan pa kanini, gikaluyan ako. Kay gibuhat ko kini sa pagkawalay pagsabot, diha sa pagkawalay pagtuo. Tamo? Napatawad siya ng Diyos eh. Kasi nakapagsalita siya ng kapusungan. Ano ba yung kapusungan, kapatid na Jerry? Ano po yung pasipala? Kaya pasipala. Opo. Yung pasipala. Nung una si Pablo, bisa na ako kanyadto usaka mapasipalahon. Mapasipalahon. Mamumusong. Hindi lang siya minsan, 2, 3, mapasipalahon siya. Ibig sabihin nun, mamumusong, Brother Jerry? Opo. Ang sanay siyang mamusong, di ba ganon? Opo. Mapasipalahon, madalas po siya namusong. Madalas siya na magpasipala, ganon? Opo. Yon. Si Pablo, maraming ginawang pamumusong sa Diyos. Ang pamumusong kasi, pagsasalita ng kontra sa Diyos, kontra sa Espiritu Santo, kontra sa Panginoong Kristo. Yan, hindi pinapatawad yan kung alam mo na, kung naidoktrina na sa iyo ng buo. Pero kung hindi mo naman natutunang buong buo, gaya ng inaanyayahan kita, makinig ka sa pagdodoktrina ng Iglesia ng Diyos. Makikita mo, hindi mo pa narinig. Ngayon, ang sabi sa Biblia, nagawa ko yon dahil sa gibuhat ko kini sa pagkawalay pagsabot, diha sa pagkawalay pagtuo. Pero anong ginawa ng Diyos?
pinatawad siya nang mabautismuhan siya ng tunay na bautismo. Basahin natin ang 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Sabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Ananias, ug karon, nganong magalangan ka? Tumindog ka ug magpabautismo, ug maghugas ka sa imong mga sala, nga magatawag sa iyang ngalan. Kaya nung mabautismohan si Pablo, pinatawad siya ng Diyos. Yung kanyang nagawang pagpasipala o pamumusong, pagsasalita kontra sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa ating Panginoon Kristo. Kaya alam mo kapatid, may pag-asa, tatanggapin mo lang yung tunay na bautismo at hindi sa Pentecostal yan. Walang Pentecostal Assembly of God sa Biblia at hindi Assembly of God ang nakalagay. Ang nakalagay, Church of God. Nasa mga manuskrito yan. Yung matatandang sulat kamay na 1,500, 1,700 taon ang nakasulat. Ang nakasulat, Church of God, Iglesia ng Diyos, hindi Assembly of God. But pinapalitan kasi. I will build my church. Di naman niya sinabi, I will build my assembly. No? Ang nakalagay, Church of God, Acts 20:24, Brother Daniel, at sa Cebuano Bible, 20:28 pala, 20:28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Matnguni ninyo ang inyong kaugalingon, ug ang tanang panon nga kanila, ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw, aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Yan ang iglesia sa Biblia, hindi Pentecostal Assembly of God. Mali yung bautismo mo kasi mali yung iglesia mo, kapatid na Michael. Huwag ka magagalit ha. Sabagay, pwede ka rin magalit. Ako nagagalit din ako eh. Kung mali ang sinabi ko, magalit ka sa akin. Pero nasa Biblia yun eh. Naintindihan mo, kapatid na Michael? Naintindihan ko po, Brother Eli. Tandaan mo, Brad Michael, si Maria Magdalena, 7 demonyo sa katawan nun, napatawad yun eh. Baka ikaw hindi naman 7, baka malay mo 6 lang. Di ba? Huwag ka magagalit sa akin na kapatid na Michael ha. Napapatawad ka pa ng Diyos kasi wala ka pa naman sa katotohanan eh. Kumbaga, kung pag-aaralan natin sa Biblia, naanib ka ba naman sa iglesyang mali, hindi ka masyadong titino dyan. Mali ang iglesia mo eh. Puro mga maling aral sinasabi dyan sa Pentecostal na yan at saka dyan sa Assembly of God eh. Mali-mali ang aral niya. Kaya lang wala akong panahon para isa-isahin ko yan. Pero masasabi ko sa iyo, kapatid na Michael, may pag-asa ka kasi wala ka pa naman dun sa ultimate truth. Wala ka pa ron. Pag nalaman mo na yon, natanggap mo na yung true baptism, the ultimate teachings of the Lord Jesus Christ, the truth, pagka gumawa ka pa ng mali, wala ka ng patawad. 10:26 of the book of Hebrews. Basahin natin sa Cebuano, basahin natin sa Tagalog, kapatid na Daniel. Kay kung magpakasala kita sa tinuyo, sa humanta madawat ang pag-ila sa kamatuoran, wala na'y halad tungod sa mga sala. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Wala ka lang patawad pag natanggap mo na yung pagkakilala sa katotohanan. Kung hindi naman naituro sa iglesia mo yung katotohanan na yung buo,
May pag-asa ka pa. Kasi yung iglesia mo hindi naman nagturo ng buo eh. Ang katunayan nga, nagtatanong ka pa sa akin ngayon eh, kapatid na Michael. Sana lang ang magtatanong, kagaya ni Brad Michael, talagang nagtatanong, hindi gustong tumutol at makipagdiskusyon. Kasi kung sasabihin sa akin, nung nagtanong na Amerikano, gusto niya diskusyon, baka patawag ko yung pastor niya o kaya yung puno ng relihiyon nila para mas maganda usapan. Pero sabi magtatanong nagsasalita ako, sumasagot kung ano-ano pinaggagawa, parang mabuti na lang nakakapagpigil ako dahil nakikita ko kung ano-ano mga arting akala mo napakayabang ng tindi nito. Kakainis. Brad Michael, pasensya ka na. Hindi ikaw yun, ha? Naintindihan ko po. Hindi. Salamat sa Diyos, kapatid na Michael. Yan, salamat po. Salamat sa Daniel, Diyos. punta na tayo dun sa ating mga social media accounts. Opo, reactions po mula kay Jaime de Guzman Jr. Iba talaga ang pangangaral ng salita ng Diyos pag mga sugo ng Diyos ang nagsasalita. Parang kotseng magara. Ang sarap sumakay kasi alam mo na magaling mag-drive at maingat ang magmamaneho. Pero kahit maganda kotse tapos ang magdadrive si Kibuloy o si Manalo o Papa sa Roma, ay naku, maglakad ka na lang. Sigurado ka pa na makararating sa kasa ang dating daan sa awa ng Diyos. Random history, hindi kumpleto araw namin pag hindi kami makapakinig ng totoong aral. Ito ang totoong pagkain ng ating kaluluwa. Salamat sa Diyos, bago nahuli ang lahat, namulat kami. Tagal naming naloko noon. Zaira May Launico, panibagong pagkakataon na naman na makapakinig sa mga aral at katwiran ng Diyos. Busog na naman po kami spiritually. Nawa ay maingatan tayong palagi, maging ang ating mga kapwa tagapakinig at naghahanap ng katotohanan na walang ibang basihan, kundi ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Ironot City, magtanong ka lang, isang buong lecture ang isasagot ni Brother Eli sa'yo. Lahat tiyak mababasa mo sa Biblia. Walang kulang ni labis man. Sesyum Odses, nasa ibang relihiyon pa ako ngayon pero inuumpisahan ko na pumarito sa totoong iglesia ng Diyos. Thank you, Brother Eli, Brother Daniel. Pagpalain po kayo. Salamat sa Diyos. Renato Manalo, thanks be to God for another knowledgeable night of words of God and for the spreading of words of God to humanity and for the untiring efforts of the seer of words of God of our time, Brother Eli, with Brother Daniel and company. May you have more glorious days. God bless. June Pusing, salamat po Brother Eli sa lahat ng mga turo. Maliwanag po sa amin ang mga tinuturo mo po. Sana marami pang makasumpong ng katotohanan po. Salamat po sa Diyos. Nusenpil Elisan, God has faith and that is a biblical fact. Ayaw lang tanggapin ng iba kasi may preconceived idea na sila about sa Diyos. Pero sa totoo, ang totoong father of faith ay ang Diyos, hindi si Abraham. Rom Chris Balagtas, salamat sa Diyos sa bagong kaalaman. Mas masarap pang makinig ng mga ganito kaysa manood ng kung ano-ano dahil dito matututo ka kaysa sa mga pinapanood sa TV na wala naman kabuluhan. Diony Abanador Guevara Jr., salamat po sa Diyos at dalawa na po kami ng asawa ko ang nakikinig ng salita ng Diyos. Dati po nag-aaway kami, ngayon naniniwala na po siya. Salamat sa Diyos. June Carmona, salamat sa Diyos may isang taong tunay na nagpapahayag ng mga aral ng Panginoon. Sana mabigyan ako ng pagkakataon na maanib sa tunay na iglesia ng Diyos. Rosel Morilia, salamat sa Diyos bawat gabi ay inaabangan ng pamilya namin ang pakikinig kay Brother Eli. Hindi kumpleto ang araw namin kung di kami makakapakinig kay Brother Eli. Talaga namang napakarami naming natututunan. Salamat sa Diyos. William Ray Uma, ako ay isang Katoliko pero dito ko natagpuan ang tunay na pamamahayag ng totoong salita ng Diyos. Kaya gusto ko na talaga lumipat dito kina Brother Eli. Dante Gulie Banyes Jr., kaysa manood ng ano-anong palabas, dito na po kayo manood sa Bible Exposition dahil marami kayong matututunan. Hindi lang pang-espiritual, may pabonus pa na history at science. Kumbaga po, one of a kind. Salamat po sa Diyos, my Brother Eli at Brother Daniel, nawa ay habaan pa ng Diyos ang inyong mga buhay upang marami pang mga kaluluwa ang maliwanagan, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan. Dian Arti, truly a sensible preacher exposing unheard truths from the Bible, which many priests and pastors are hiding from us. We will definitely follow this great program, indeed worth sharing. Codex 25, makinig lang tayo ng maayos sa mga salita ni Brother Eli, madami tayong matututunan.
Pebrero 14, thank you Lord sa pagbibigay sa amin ng isang Brother Eddie, isang mangangaral na tunay ayon sa itinakda ng Biblia, isang ebanghilistang hindi sinungaling at tapat sa kanilang o sa kanyang mga salitang hango sa banal na kasulatan. Naway marami pang mga mataas ang pride at matigas ang sa kanilang maling pananampalataya ang makapakinig at malinawan ng puso't isipan. Salamat po sa Diyos. Evelyn Velarde, salamat sa Diyos at binigyan niya tayo ng mga ngaral na malinaw magpaliwanag. Purihin at gabayan ng Diyos sila Brother Eli at Brother Daniel. Salamat po sa Diyos. Peter John Baldovino, hindi ko maintindihan kung bakit. Pero simula talaga na makapakinig ako sa mga exposition ng Ang Dating Daan, hinahanap-hanap ko na. Pati mga pinsan ko, masaya laging nanonood kahit sa Facebook at YouTube lang. Kahit may pandemya, ay talagang mararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi talaga mahahadlangan yung mga taong nagsusuri kahit anong gawin ng mga alagad ni Satanas. Salamat sa Diyos po sa panibagong pagkakataon makapakinig. Hindi po kayo magsisisi dito mga kababayan. Dati din po kasi akong naging Katoliko at born again, pero dito ko lang nakita ang aral na buo at dalisay na walang labis at kulang. Yan po ang ilan sa ating mga social media reactions, kapatid na Eddie. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Pati yung inyong mga duda, yung mga tutol ninyo kung mayroon, huwag kayong mahiyang isulat at ipadala sa amin para masagot natin yan nagmumula sa Biblia. Umaasa po kami na tutuloy-tuloy kayo mga kapatid. Huwag kayong magagalit pag nagagalit ako kasi talaga naman nakakagalit itong mga akala mo kung sino. Alam na alam niya na Biblia. Magtatanong ka tapos ayaw mong makinig sa sagot. Paano mo matututunan? Wala na po tayong oras para sa ating global prayer.